Magandang araw mga kabonsai. Ito naman ay frame na micropilya na variegated. Diyan linisan natin siya. Tinatanggalan natin siya ng mga damo. Yan, maganda itong mga kabonsai. Medyo mabagal lang yung kanyang paglaki. Kaya dinirekta na natin siya sa timba. Hindi muna natin siya ginawang bonsai na nakalagay sa kanyang paso na permanente. Nilagay muna natin sa training pot para mabilis lumaki. Yan naman yung Vietnam blowbell mga kabonsai. Nilagay ko rin sa malaking lagayan para mabilis tumaba. Yan, ganyan yung pagpapalaki ng mga bonsai na maliliit mga kabonsai. Ilagay mo sa malaking lalagyan para mabilis silang tumaba. Yan naman yung kakawating gubat na aking tinanim noon. So bali namatay yung halos kalahati ng kanyang trongko. Yan na lang yung natira. I-wire din natin yan mga kabonsai. Yan, kakawating gubat. Kulay purple po yung bulaklak na yan. Yan naman yung aking Green Island Picos or Picosa microcarpa mga kabonsai. Ayan, ang nilagay ko ay yung tuyong dumi ng baka. So yun yung natural na pataba natin mga kabonsai. Yan, napakabilis ng kanyang paglago. So ayan na siya. Ito naman yung ating sampalok bonsai na ating pinutol noon dahil hindi siya tapered. Yan, meron din tayo pato dito. At yan naman yung ating Yangya bonsai or Terminalia puntalia yung kanyang scientific name. Marami rin yan dito sa Pangasinan mga kabonsai. Ayan, maliit lang yung nabuhay natin dahil yung ibang malalaki natin noon ay namatay at siyempre nabinta na rin natin yung iba. Ayan, Yangya Pangasinan, napakapino ng kanyang mga dahon at medyo red brown yung kanyang mga talbos mga kabonsai. Kung gusto niyo ng ganitong bonsai material ay pwede kayong mag-PM doon sa ating Facebook page na DeFollow Bonsai. Ayan, nasa pinakataas ng ating YouTube ID. Ayan, andun yung ating DeFollow Bonsai. Pwede kayong mag-message doon mga kabonsai kung gusto nyong bumili ng ganitong uri ng bonsai material.